Pala yung day 2 namin o first morning namin dito sa New York City. Dito morning pero dyan sa Pilipinas ay evening. As in AM and PM ang diferensya ng oras dito. Kami fully adjusted, talaga may jet lag pa kami. Tinalo lang na excitement namin yung jet lag namin kaya talagang didiretso kami sa first itinerary namin dito sa New York. First tourist attraction na pupuntahan namin, syempre sikat na sikat talaga ito. Well, ano pa nga ba? Edi yung Statue of Liberty. Sa kabilang isla yung Statue of Liberty. So para makapunta kami doon, una mag-Uber kami papunta sa Battery Park. Pero totoo lang, no, mahal ang Uber dito. Kaya kung kaya naman mag-Subway, mas maganda mag-Subway. Medyo hindi lang talaga kaya pa ng energy namin mag-Subway kaya nag-Uber muna kami. Siyempre, yung advantage yung kapag nag-Uber ka, dadaan ka sa mga street dito sa New York. Kasi parang wala naman tapon yung lugar dito. Lahat maganda talaga. At talagang natuwa naman kami nung makita namin yung Brooklyn Bridge. Isa yan sa mga target namin na gusto namin mapuntahan. Pero sa itinerary at energy namin ngayon, baka hindi talaga namin kaya today. Siguro sa mga susunod na araw. Ito lang alas 11 na ng umaga ito at di pa kami nagbe-breakfast. At di naman talaga kami nagbe-breakfast mag-asawa. Actually, pag sinabing NYC, no, isa sa mga remarkable na pagkain talaga dito, yung mga Jolly Jeep nila gaya sa Makati at yung sandwich hotdog. Kaya since maghihintay pa naman kami sa tour guide namin, saka dun sa ferry, kumain muna kami dito. At nagtingin-tingin ng street, ang ganda kami. Nakita pa kami mga nag-field trip ng mga bata. At ito na nga, no, nalula kami sa dami ng tao na pupunta sa Statue of Liberty. Buti na lang nag-research kami, no, at nalaman namin kung saan mas magandang pumesto kapag nasa ferry ka. Ito sa right bottom area ng ferry, mas magandang pumesto, nakatayo ka, kikita mo yung Manhattan at makikita mo din yung Statue of Liberty habang papunta ka sa kanya. Sabi nga namin mag-asawa, sa movies lang namin nakikita to at madalas nasisira to sa pelikula. Ito na nga pag-arrive namin sa isla ng Statue of Liberty, grabe ang daming tao na pauwi yan ha. Bigla namin na-imagine ko ano yung magiging feelings namin mamaya pag-uwi na. Kaya naisip namin na tumambay na kami talaga dito at i-maximize namin yung lugar na ito hanggang 5 PM. Hanggang nga pala hanggang 5 PM lang pala open yung Statue of Liberty. At hindi ka naman mainip dito bukod sa maraming taong maganda yung lugar, meron ding museum. Dito sa museum na to, i-explain kung paano ginawang Statue of Liberty at ano din yung dahilan. Hindi ko na i-explain sa video na to, no? I-google na lang ninyo. Pero tama naman, gaya ng alam ng marami, regalo to ng France sa United States. At ang totoong kulay talaga ng Statue of Liberty is tanso talaga ito. Pero over time, ang tanso kapag tumagal na, nagiging color green. Kaya color green yung Statue of Liberty. At it symbolize freedom and friendship. Kaya merong kiosk booth dito na pwede kayong mag-picture at lalagay yung picture mo dito sa malaking red wall representing the country you came from. Eto kami, Philippines represent. Maraming pag namin dito, di na rin nakapag-video. Pauwi na kami sa hotel namin. Una namin ginawa, kumain kami para makapagkaga dahil marami kami gagawin pa bukas.